Simula nang maging batas ang Food Safety Act of 2013, nagkaroon ba ng malawakang implementasyon nito? Oo naman. Kung kaya nagsanib puwersa ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 at ang Santiago City Local Government Unit upang matiyak na ligtas ang mga pumapasok na gulay sa lungsod. Napag-alamang mataas ang pesticide residue ng mga gulay sa mga pamilihang bayan sa Rehiyon 2 ayon sa isang isinagawang research na layuning maipagpatuloy ang implementasyon ng Food Safety Act. Nagsagawa ang DARFO2 Integrated Laboratory Regional Crop Protection Center Plant Health Clinic. Sa pagkakataong ito, hindi na pinalagpas ng kagawaran ang pagrekomenda na mas palakasin ang implementasyon ng Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013. Sa unang buwan ng taon, nagkaroon ng Orientation on Food Safety at Good Agricultural Practices o GAP sa Santiago City na dinaluhan ng mga agricultural extension workers, presidente ng mga subdivision at core shelters, vegetable growers, traders at mga tindera ng gulay. Tuloy-tuloy ang naging suporta ng pamahalaan dahil sa sumunod na buwan, nagkaroon ng training on pesticide residue analysis gamit ang rapid test kit na ibinahagi ng DA sa mga benepisyaryo ng Santiago City. Puspusan ang naging pag-uusap ng DA at ng City Market Administrator upang matiyak ang 5 inisyal na entry points ng Santiago City Public Market. Hindi naging madali ang naging paghahanda ng team na binubuo ng DARFO2 at LGU Santiago City upang paghandaan ang mga protocols sa pagsasagawa ng pesticide residue monitoring sa mga gulay. Okay, so we would look into dito yung effects of feeds, the crop and aquaculture protection chemicals, veterinary drugs, that's our concern, the biological products, and the other production inputs. Region 2 is undergoing a very specific activity now with the local government units to model the implementation of this food safety program. It is actively supporting not only the form of manpower, also fund, and actually it's part of their advocacy for health and I'm referring to the city of Santiago. Ika-20 ng Pebrero na nagkaroon ng orientation at deployment ng RTK analyst para sa magiging aktual na pagmamonitor sa nasabing pamilihan. Dito natin makikita na sa pagtitest ng mga gulay na pumapasok dito sa ating pamilihang bayan, nakikita po natin kung ano mga dapat nilang gawin o action para po doon sa mga gulay na hindi po magandang mga nailalagay ng mga chemicals. Para sa ganun po, pagpasok po dito sa aming bayan, sa ating pamilyang bayan, matutugunan po yung malayo na po sila sa mga chemical. Tiniyak ng team na magkakaroon ng patas na pag-aanalisa sa pamamagitan ng koleksyon ng mga gulay at nagsagawa rin sila ng kaliwatka ng interview at data gathering. Dinaluhan ng Santiago City Extension workers ang training on pesticides residue analysis gamit ang RT at Maximum Residue Limits o MRLS for pesticides sa piling mga gulay. Pumisita rin ang nag-develop ng RTK na si Dr. Cristina M. Bahet sa aktual na lugar kung saan isinasagawa ang nasabing testing. At nagkaroon din ng distribusyon ng biocontrol agents at awarding ng RTK sa Santiago City Vegetable Growers Association. Napakaganda na isabay din natin yung implementation ng Food Safety Act of 2013 or yung RA 10611 to complement yung mga ginagawa natin sa organic agriculture din. Sa panahon nito ay napaka-importante na ating kalusugan din ay titingnan natin dahil nga sa sobra ng paggamit ng mga pesticides, insecticides at herbicides ng ating mga farmer-producer. Marami pa rin hindi nila tinutupad yung o pina-practice yung good agricultural practices. And our experience, the city government of Santiago is a revelation na pwede pala natin ding gawin. At it's just a matter of political will ng isang leader. At yung success launching plus yung ongoing implementation natin ngayon, yung pag-regulate ng
paggamit ng mga pesticides, insecticides, lalo na sa vegetables, ay napaka-importante. And the experience now that we are working with Santiago City is a model na nagawa natin through the introduction of a technology testing para sa mga residual effect ng mga itong nasabi nating pesticides, insecticides, and herbicide. At we found out na sa ating mga demo and testing centers, lalo na sa market ng Santiago, ay napakataas ang residual effect ng ating mga chemicals, lalo na sa pechay at iba pang green leafy vegetables. So through the instrument ng Rapid Test Kit, yung RTK, na binili natin at binigay natin sa local government unit ng Santiago City, so yung 4 na entrance ngayon sa palengke nila, ay doon, bago ibagsak ang gulay, ay tinetest na nila muna ng local government unit. At yun nga, yung hindi papasa, hindi nila binibili yung mga gulay, which is very good to protect also the consumer. Kasi usually, ang consequences is the consumer. Kawawa tayo mga consumer. Bilang isang compliant ng nasabing programa, nabigyan ng pesticide safe stickers ng DARFO2 ang Santiago City Vegetable Growers and Marketing Cooperative dahil sa adhikain nilang makapag-produce ng ligtas na pagkain para sa lahat. Sa ilang buwan na pag-aanalisa ng mga gulay na pumapasok sa lungsod, nagsagawa ng food safety update ang DA upang ipaalam ang resulta sa kanyang stakeholders at inaanyayahan ang lahat na makibahagi sa programang ito. Napag-alaman na ang mga samples ay positibo sa carbamates na may 97.61% na mataas sa maximum residual limit. Sa maigting na pagkikipagtulungan ng bawat isa, inilunsad na rin ang mga pesticide-safe na mga gulay sa pamilihang bayan ng Santiago City. Sa katunayan, ang mga ito ay nakadisplay na sa mga pamilihang bayan na ang gamit ay ang mga dahon ng saging bilang tugon sa lumalalang problema sa mga single-use plastics. Dahil sa tulong ng bawat isa, kamakailan ay nagkaroon ng turnover at exit conference ang DARFO2 at Santiago City upang ipaalam ang positibong resulta na committed ang ating mga partners sa pag-obserba ng GAP. Magkakaroon na rin ng mga susunod na pagpupulong sa mga natitirang syudad at probinsya sa reyon upang ipaalam at magsagawa ng mga kaparehong programa. Plano natin yung mga new outreach areas. Dapat yung mga municipality ay nakahanda sila dito kasi it requires mga new initiative na maapektuhan yung mga trader nila, yung pagbabago. Like kagaya ng ito yung vegetable at fruit ang natin target natin. Kasi itong vegetable and fruit, ito yung ito yung talagang binibili ng ating mga stakeholder, lalo na yung mga maliliit na pamilya. At yung mga vegetable na grown from the adjacent doon sa barangay or adjacent municipality, kung po pwede, lahat ng mga farmer na yan ay talagang should undertake yung training natin. Training na talagang towards yung certification. Kasi yan ang kailangan natin Dapat yung mga farmer, alam nila yung regulated na paggamit ng pesticide. Hindi naman ito unfair. Kasi yung mga galing sa ibang region, at least they should know that here in Region 2, we practice yung talagang yung food safety. And food safety requires participation of other agencies and other stakeholders. Hindi lang tayo. Importanteng paraan umano ang mga gawaing ito upang mailayo ang mga mamamayan sa mga foodborne diseases at illnesses na maaaring maiwasan kung ang lahat ay nagmamatsyag na gawing protektado ang mga consumer. CAPC ay proteksyonan natin yung sinusubo natin sa pagkainan. Yun yung check natin, yung tinatawag nating residue, pesticide, insecticide, residue compliance. Kailangan hindi sobra-sobra. Hindi naman masama. Hindi naman dapat nawala yung mga pesticide na yan, pero dapat moderations lang. At mapapansin natin na talagang napakaraming mga residue, sobra-sobra.
at puro lason kung isipin mo. Nakala nila, pag kumain ka ng gulay, hahaba buhay. Noong pala, iiksi pala ang buhay mo. Anik at saka mga insect repellent na upang matrap po ang mga insekto. Bago namin dalhin yung product namin sa palengke, na-test po na namin dito sa farm. Ito pong mga testing material na ginagamit po namin bago madala sa may palengke. Meron po tayong sticker at ito po, nagpapatunay po na ang aming mga vegetable na pinoproduce dito sa Santiago ay safe. Ito po yung testing kit. Ito po ay issue po na ito ng Department of Agriculture para sa Santiago City Vegetable Grower. Meron na tayong nagawa na isang syudad, isang palengke na malaki, and I congratulate Mayor Tan of Santiago City for being responsive at also allocating funds to continue the program. Kasi kailangan ng konting allocation na pondo to continue, at yung support ng LGU to implement this Food Safety Act sa City ng Santiago. At ngayon na nga, napakaganda rin yung pinasa ng City of Santiago na ordinance na they have to adapt the whole city. So, ang ginawa ni Mayor Tandit, nag-allocate ng pondo na binigyan lahat ng mga residents ng Santiago na mga pamphlets about awareness on food safety, at saka he complemented also giving them vegetable seeds para mag-practice ng organic farming sa kanilang bahay. Kahit semento lahat sa likod ng inyong bahay o harap, pwede naman tayong pot gardening o vertical gardening, at meron technology ng Department of Agriculture for that. Kung interesado kayong makapag-aral kung ano yung mga pamaraan ng pag-produce ng gulay, kahit limited ang space sa inyong mga bahay-bahay.